Bakit kaya pinapatawag ng Department of Justice si Vice Presidente Sara Duterte? Ano ang nasa likod ng mga nakakagulat na paratang at, talaga nga bang, ano ang maaring kahulugan nito para sa mga pamilyang politikal na Duterte at Marcos? This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Narito ang isang malalim na pagtingin sa mga katotohanan, mga implikasyon, at kung ano ang susunod na mangyayari. Noong Nobyembre 23, 2024, ginulat ni Vice Presidente Sara Duterte ang bansa sa isang virtual press briefing. Sa isang pahayag na naging headline sa buong bansa, sinabi niya na kumontrata siya ng isang hitman para puntiryahin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., unang ginang Lisa Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez, pero kung siya mismo ay pinatay. Ang kanyang mga salita, kahit na hypothetical ang tono, ay binigyang kahulugan na marami bilang isang direkta at mapanganib na banta laban sa pinakamataas na opisyal sa bansa. Mabilis na kumilos ang Department of Justice at ang National Bureau of Investigation. Sinabi ng DOJ na ang ganitong pahayag, anuman ang intensyon, ay maaring may turing na grave threat, pag-uudyok sa sedisyon, o kahit na paglabag sa Anti-Terrorism Act ng 2020. Pagkatapos ay nag-issue ang NBI ng isang formal na subpoena na ipinapatawag si Vice Presidente Duterte na humarap sa isang preliminary investigation na naka-schedule sa Mayo 9 at 16, 2025. Nilinaw ng mga opisyal na ang hindi pagsipot ng walang makatwirang dahilan ay maaring magresulta sa pagsasampa ng mga kaso batay sa mga umiiral na ebidensya. Bilang tugon, sinabi ni Vice Presidente Duterte na ang kanyang mga pahayag ay nilabas sa konteksto. Ayon sa kanya, ang pahayag ay isang dramatikong paraan ng pagpahayag ng takot para sa kanyang sariling kaligtasan. Inilarawan niya ito bilang isang kondisyonal na paghiganti at hindi isang aktwal na pagbabanta. Binatikos din niya ang administrasyon para sa tinawag niyang political persecution na nagmumungkahi na ang investigasyon ay bahagi ng isang mas malawak na kampanya para patahimikin siya. Ang kontrobersyang ito ay nagaganap sa gitna ng tumitinding hidwaan sa politika sa pagitan ng mga pamilyang Duterte at Marcos, dating magkakampi noong halala ng 2022. Simula noon, lumaki ang alitan sa politika dahil sa mga pagkaiba sa patakaran, mga issue sa pagpopondo at dinamika ng kapangyarihan. Nahaharap din si VP Duterte sa mga reklamo ng impeachment sa House of Representatives, kabilang ang mga akusasyon ng korupsyon, pang-abuso sa kapangyarihan, at ngayon, posibleng mga banta laban sa Pangulo. Sinusuri na ngayon ng Department of Justice ang uri at kabigatan ng banta. Narito ang mga posibleng mangyari kay VP Duterte at iba pang mga partido na kasangkot. Kung mapatunayang may pananagutan sa ilalim ng Revised Penal Code para sa grave threat o sedisyon, maaari siyang makulong o matanggal sa pwesto. Kung kinasuhan sa ilalim ng Anti-Terrorism Act, maaring ipataw ang mas mabigat na parusa dahil sa mga implikasyon sa pambansang seguridad. Kung mapawalang sala, maari nitong mapalakas ang kanyang mga pahayag ng political harassment at mapalakas ang kanyang katayuan sa mga taga-suporta. Para naman sa iba pang umano'y kasangkot o nabanggit, tulad ni House Speaker Romualdez at mga Marcos, maaari silang ipatawag para magpatoo o magbigay ng mga pahayag, depende sa kung paano umuunlad ang investigasyon. Ang susunod na hakbang ay ang mga preliminary investigation hearings sa Mayo 9 at 16. Dito malalaman kung may probably cause para magsampa ng kaso. Inaasahang hamunin ng legal team ng Vice Presidente ang mga akusasyon habang iginiit ng DOJ na magiging patas at transparent ang proseso. Habang umuunlad ang kasong ito, malinaw na ang mga implikasyon ay higit pa sa legal na pananagutan. Maari nilang baguhin ang hinaharap ng mga alyansang pampulitika ng Pilipinas. Patuloy naming susubaybayan ang mga paglilitis at magdadala sa inyo ng mga update habang dumarating ang mga ito. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell para sa mas makatotohanan at balancing political coverage.